Ayan. Dahil nga po dyan, itong mag-asawang Diskaya naman ang pag-usapan natin. Ayon po dito mga kababayan sa dating DOJ spokesperson na si Miko Clavano na ngayon naman po ay Assistant Ombudsman pero isa rin pong spokesperson ni Boying Rimulya mga ka-GP Natics ay nagpahayag po ito. Nagpahayag po ito mga kababayan na sure daw ito na malabong-malabo na makapasok at wala ng pag-asa itong mag-asawang Diskaya mga kababayan sa WPP. Ayan. Buti nga sa inyo. Dahil po mga kababayan, masyado na kayong nagre-resist. Masyado na kayong akala ninyo ay hindi kayo kayang habulin. Dahil nagmamagaling kayo, eto na ngayon mga kababayan. Siguradong sigurado, makukulong kayo ngayon. The Diskayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Dahil there's no chance. Meron pa ditong ginamit na salita na talagang mga kababayan, masasabi natin na sigurado 100% wala ng pag-asa. Because of their statement that they are uncooperative, then they are deemed to be hostile witnesses. And can only be charged as respondents and in the future accused in the case of malversation of public funds, falsification of public documents, and all the other crimes that they were a part of. Now, sir, na wala na pong pupunta dito for the moment kasi DOJ na po yung hahawak? Yes. Yes, that's true. So, the DOJ has been tasked by the Ombudsman to head the preliminary investigation as to the cases that they have filed, and included in that are the testimonies of Bryce Hernandez, Henry Alcantara, and JP Mendoza. So, sir, hindi rin natin isasabi na possibly yung mga Diskaya, Yusek Bernardo, wala pong ganun, sir? Si Yusek Bernardo, gusto natin siyang kausapin din dito dahil ibang legal theory naman po ang tinitignan natin para doon sa ating yung mga above the salary grade of the district engineer, di ba? Napakaklaro po na pag yung yung ghost project na nasa Bulacan lang ang pinapag-usapan, madali po talagang hanapin yung evidence dahil yung completion documents, nagsacertify po kasi ang DPWH na kompleto na isang project, pero meron ding report na walang nagawa doon sa site na yon. It's an open and shut case. But the legal theory tends to change when you're talking about including the proponents at such a large scale dahil marami, alam naman ho natin at lumalabas po talaga sa mga statements and testimonies ng mga witnesses natin at ibang respondents na it is a systematic thing in Congress dahil sa unprogrammed funds, dahil sa NEP. So it's a completely different legal theory that we have to pursue para ma-prove natin yung systematic approach ng Congress pagdating dito. And we can assume that at the heart of it is the Appropriations Committee. Diba? Dahil doon po talaga ang approval ng budget pagdating sa bicameral committee. So that is one thing that we want to clarify with Yusek Bernardo, kung ano ba talaga ang naging sistema dyan sa taas, kumbaga. Hindi po talaga sapat na itong mga district engineer at assistant district engineer ang makukulong dahil alam naman ho natin na mas malaki ang problema na hinaharap natin, and it can't just be these district engineers and assistant district engineers. Sir, what about the Diskayas? The Diskayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Dahil because of their statement that they are uncooperative,
then they are deemed to be hostile witnesses and can only be charged as respondents and in the future accused, no, in the case of malversation of public funds, falsification of public documents, and all the other crimes that they were a part of. Dahil alam naman ho natin na higit 4,000 po ang sinalihan nilang bids around the country, and 4,000 bids. Grabe yun, ah. kahit anong Sila lang nananalo. scheme or scam na nakita natin sa DPWH, kasama sila. So it's impossible that they can be considered as a state witness for all those crimes that they've committed. So choice nila yon. Kung gusto talaga nila na maging uncooperative, then the government has no choice but to run after them with every ounce of effort that we can muster. Tama, habulin talaga sila. Hindi pwedeng, sabi ko nga, nagtataka ako mga kababayan, si Marcoleta pilit ng pilit na maipasok ito sa Witness Protection Program. And of course, we all know could be the consequences if this Diskaya, mga kababayan, ay makapasok sa WPP. 'Di ba? Yung kanilang mga ninakaw ay talagang ano na yan eh, hindi mo na mababawi yan kung hindi bibigyan ng restitution upon applying sa WPP, 'di ba? As a memorandum of agreement or as agreement, mga kababayan, na binibigay ng DOJ sa kanila. At nagtataka ako bakit hindi nakikita yung portion na yon nitong si Marcoleta, mga GP Natics. 'Di ba? Ang gusto niya ata mangyari yung nanakaw ng Diskaya dahil sa pagbabribe ng mga tao o pagbabribe ng mga tawag dito dyan sa DPWH, maging doon sa mga senador para sa kanila ibigay yung mga project. Kasi halos sa bunganga din nila ng galing na hindi sila magkakaroon ng project kung hindi sila nagbabribe. 'Di ba? Pati yung tinatawag nila mga kababayan na bidding ay ano lang 'yun, pronta lang 'yun, 'di ba? Kumbaga mga kababayan, itong bidding na 'to alam na kung anong kahihinatnan. 'Di ba? Para masabi lang legal, kailangan dadaan pa rin sila. Pero ang matindi doon, sila lang din yung nagbibid. At saka sigurado na sa kanila na mapupunta kasi nga meron ng usapan, meron na kaagad na inaantay na SOP. Siguro masasabi natin na kapag wala itong mga Diskaya, 'di ba? Kasi sila yung primary talaga dito, hindi pwedeng sabihin na itong Diskaya ay sila ay mababa lang yung mga kababayan, hindi sila yung least guilty. Kalokohan 'yon. 'Di ba? Ang gusto ni Marcoleta, bigyan ito ng WPP. Samantalang pwede naman, mga kababayan, na dikdikin itong mag-asawa ipakulong, 'di ba? Pag napakulong 'tong mga 'to, ewan ko lang kung hindi yan magsalita. Kasi ang gusto niya, hindi para para magsabi ito, para banggitin yung mga pangalan, kailangan mapasok sila sa WPP kasi yun ang hiling nila. Mali. Mga kababayan, dapat tayo ang sundin, hindi tayo. Yung tawag dito yung batas ang dapat nilang sundin. Yung batas, mga kababayan, dapat yun ang manaig. Hindi pwedeng ang manaig yung mga taong lumabag sa batas at sila pa magsiset ng tone. Katarantaduhan yun. Katarantaduhan na papayagan mo na hindi kami magsasalita. We are not going to cooperate with you guys kung hindi nyo kami bibigyan or hindi nyo kami ipapasok sa WPP. Diba? Napaka-weak na tao pag ikaw pumayag ka sa ganun. Kasi mga kababayan, ang ginagawa nila, hinahawakan ka na sa liig. Ang ginagawa nila doon ay parang tinitingnan na nila, uy, kaya namin to. Sa kagustuhan nila na makuha at magbigay kami ng pangalan, susundin nila kami. Ang gagawin nila ay gagawin nila lahat para lang kami ay maligawan. Di ba mga kababayan, dapat ikaw maging matigas ka bilang batas. Bilang nagpapatupad, nag-execute ng batas.
maging matigas ka. Huwag mong pagbigyan yung luho, yung gusto ng mga yon. Kasi nga, tingnan nyo mga ka-GPnatics, bakit ba nila nabayaran yung mga politiko? Di ba para masunod yung luho nila o na makakuha sila ng project, binabribe nila yung mga politiko. Sa madaling sabi mga kababayan, itong mga diskaya na to, 'di ba, parang mga bata na kailangan ibigay mo yung gusto. Para sila po ay manahimik at hindi nag-iiyak. Ganyan din dito sa ginagawa nila sa DOJ para sila bigyan ng WPP, ay sila nagsiset ng tone, sila nagsiset ng tawag dito kondisyon. Samantalang dapat, ikaw na nga nagnakaw dito, kayo na nga ang nangulimbat ng pera ng taong bayan, makapal pa kayo, kayo pa ang may kapal ang mukha na magbigay ng kondisyon. Is it tantamount to saying na yung protection na given to them ay maalis na rin ng DOJ? Yes, definitely. Kasi ano po yan yung protection na binibigay po sa kanila was as a consequence or as a result of the application that they had Exactly. to become state witness. Oo. Kasi prelude pa po yan Yung protected witness was a prelude to becoming a state witness. But sa tingin po natin, there's absolutely no chance right now kung maging hostile sila sa atin. Okay mga kababayan sabi niya ganon, there's no chance, absolutely. For now. Ginamit niya yung word na absolutely. Mga kababayan, ibig sabihin talaga, wala na talagang pag-asa. Okay, wala na talagang pag-asa kasi pwede naman siyang gumamit ng ibang salita doon Pwedeng might, pwedeng may, mga kababayan, pero absolutely yung ginamit niya. So, itong etong mag-asawa, wag na kayong umasa. Marcoleta, wag ka na ring umasa na mabibigyan pa ito ng Witness Protection Program. Magwala ka dyan, gawin mo ang lahat para mapahiya ka. Yes po. Sila po ay isa po dun sa inireklamo, I understand, dun sa mga DPWH and COA complaints. So are you saying, sir, ang possibility na lamang ay isasabina na lamang sila? Yes. For the PI? Yes. The wheels of justice will turn on the Discayas if they refuse to cooperate. Tignan na lang ho natin kung hindi pa rin sila magko-cooperate, kung nakakulong na sila. Correct. We'll see. Kasi yan ang sinasabi ko mga ka-GPnatics, na dapat maging matigas kayo, hindi pwedeng lalambot-lambot, di ba? Ewan ko nga kung bakit hindi nyo masagot si Marcoleta pagdating po sa pagdinig, kahit sino sa DOJ dati. Di ba? Hinahayaan nyo na si Marcoleta ay gapiin kayo. Samantalang pwede nyo naman sabihin, unang-una, si Marcoleta never part of a DOJ. And he's never been part of the DOJ. Meaning to say mga kababayan, he doesn't know kung ano yung proseso dyan sa DOJ. So bakit niya sasabihin na alam niya na wala sa batas? Oo, wala sa batas. But the DOJ mga kababayan, 'di ba? Meron silang tinatawag na memorandum of agreement under section 5 mga kababayan. Section 5D na kung saan they can set a certain condition dun sa mga tao na nag-a-apply, 'di ba? Para kumbaga ito ay masasabi natin in good faith kung talagang tama, kung talagang ikaw ay nagsisisi, kung ikaw talaga ay gustong makipagtulungan, sundin mo yung sinet na condition ng DOJ sa'yo. Hindi yung mga kababayan, hindi. Kung gusto nyo kaming pakinabangan, kung gusto nyo kaming matulungan kayo, we will tell all the names. Tell all the names. Diba? Pero mga kababayan, kailangan gawin nyo muna kaming state witness. Hamag na yan. Parang ang nangyari, niligtas muna nila yung sarili nila bago nagturo. At yung pagkakaligtas sa kanila, hindi lang biro. Hindi basta biro. Bakit? Pag niligtas mga kababayan, dinalagay sa WPP, again, hindi na pwedeng bawiin yung mga ninakaw nila. Ang mangyayari nun, yun ay parang binigyan mo sila ng karapatan at ito ay legal na.
na nakuha nila. Ganun yun. Oh, pampered brats like China, lapdog Sarah and cronies. Sabi pa ni Rupa May, todo na yan. Oo. Diba? Tama. Huwag niyong i-baby ang mga diskaya. Kasi pag binaby nyo yan, mga kababayan, pag binigay nyo yung isang kamay nyo, yung kanan, pati yung kaliwa, kukunin yan. Baka pati paan ninyo, pag ngangat-ngatin nila. Lahat po talaga ng kabalastugan ng DPWH, pinasukan na talaga ng diskaya eh. So I Kita don't nyo? think they're in any position to bargain with the government, especially with their status as state witness. It's beyond that already dahil sa nakita ho nating ebidensya. Sir, are they still bargaining? Meron pa rin po bang efforts on their end na makipag-usap? Yung pagtalikod nila sa gobyerno at yung refusal nila na mag-cooperate ay sa tingin ho natin part ng strategy nila na makakuha pa din ng something dahil siguro sa tingin nila napaka-importante ang mga statements na hinahawakan nila. But again, Parang gusto nila mga kababayan, parang mga bata na nagtatantrums. Sige, hindi mo kabila ng lollipop. Hindi ako matutulog. Hindi mo kabila ng lollipop, mami. Hindi na ako mag-aaral. Parang ganon. Mga kababayan, grabing behavior ang meron na itong mga diskaya. No? Sabi ko nga sa inyo, dapat dyan, hindi pwedeng ang gawin mo sa kanila ay malambot ka. Hindi pwede na susundin mo sila. Dapat mga kababayan, may tapang ka na ipakita sa kanila bilang magulang. Di ba? Bilang magulang. Kunwari, bilang magulang. Na yung anak mo, kung gusto mong swetuhin, kung gusto mo na matuto itong mga kababayan, hindi sa pamamaraan na ito ay kakausapin mo lang. Na sige, magsalita ka, bibigyan kita ng candy. Hindi pwedeng ganon. Dapat ang approach, mga kababayan, ay approach ng naayon sa batas. Hindi lang yung naayon sa magulang na kailangan, di ba, iba kasi yung sa bahay tapos sa batas, di ba? Although may batas din sa bahay na binibigay ng mga magulang natin. Mga kababayan, hindi na sa kanila, hindi na uso. Napapaluin mo lang. Napagsasabihan mo lang. Di ba, Ma'am Heidi AC? Dapat dito sa approach na ibibigay mo sa mag-asawang diskaya na to, mga kababayan, Carino brutal. Di ba? Carino brutal. O kung talagang talaga, yung mas malala pa diyan. Then dapat talaga mas matindi yung talagang kamay na bakal. Pero syempre kamay na bakal na hindi yung kagaya ni Duterte with due process syempre ang mangyayari dapat. Kasi nga mga kababayan, yung kapag binibaby mo lagi yung mga tao na yan, the more na sila ay magiging resistance. The more na ipapakita nila that we can control you. Di ba sabi nga ni Miko Clavano hindi malamang itong ginagawa nila na resistance na to, yung pagiging uncooperative, nangangahulugan nito na parang gusto nila kaming takutin. Na sige, mahalaga yung namin, mahalaga yung mga sasabihin namin. Marami pa kaming nalalaman, hindi nyo makukuha. As if naman sabi ni Miko Clavano, yun ang akala ninyo. 'Di ba? Wag niyo na kaming bilugin. Wag niyo bilugin ang mga ulo namin dahil kahit anong mangyari, makukulong at makukulong kayo. 'Yun ang gagawin namin. At tingnan natin pag nakulong kayo, tingnan namin kung hindi kayo magsalita. 'Di ba? Pag napitpit na kayo, tingnan ko lang kung yang yabang ninyo na yan, ang pagmamatigas ninyo ay hindi kayo lumambot. Parang laro sa baraha, pag malakas loob lumaban, may alas na hawak. Hindi, ang problema dito, hindi naman ito laro hindi naman baraha tong ginagawa nila. Ang tingin ko dito mga ka-GPnatics, nananakot, sadyang gustong takutin ng mga diskaya na, sige, wala nang ibang magsasalita. Kami lang ang pag-asa ninyo para malaman ninyo yung mga kasangkot dyan.
Mga kababayan, remember, hindi lang sila ang tao dito. 'Di ba? Hindi lang sila ang tao dito. Nalaman na natin that they are the one yung nagbabribe sa mga politiko para sa DPWH para makakuha ng mga proyekto. But then again, mga kababayan, yun, sapat na yun. Sapat na para mapakulong sila kasi nagbabribe sila eh. Oh. Ngayon, ang titingnan na lang natin, sino sa mga legislators, sino pa yung mga kasangkot, mga kababayan. Eh, hindi naman lang sila yung may alam eh. 'Di ba? Hindi lang sila yung may alam. Kasi nagbibigay naman ng mga ebidensya sila Bryce Hernandez, Paulo Mendoza, tama ba? Paulo Mendoza. Si Mendoza. Paulo Mendoza, iba pala yun. Artista ata yun. Di ba? Mga kababayan, at itong si Yusek Bernardo. So, sa makatuwid, hindi kailangan, mga kababayan, sumunod ng DOJ dito sa mga diskaya para makuha yung gusto nila. Or makuha natin yung gusto natin. We only need, mga kababayan, time, effort, at syempre, ang gawin natin dyan, sabi ko nga sa inyo, wala nang ibang magandang paraan para mapaamin ito. Ang pinakamagandang paraan, mga kababayan, pitpitin sila. Ikulong ang mga ito, maparusahan, tingnan ko lang kung hindi umamin itong mga to. Mamin, hindi naman blackmail. Hindi siya totally blackmail. Kaya lang it's a bargaining. Yun nga yung correct word doon. Nakikipag-bargain itong mag-asawa na in order for them to cooperate, mga kababayan, kapalit yung witness protection program. Eh, hindi naman po pwede yun eh. 'Di ba? Sabi nga dito ng mga iba pang mga yung investigator ng ICI, hindi po pwede. Nakinabang na ito mga to eh. Nagpakasaya na. Talagang, kumbaga mga ka-GPnatics, in-enjoy na nila yung pribilehiyo ng pagkakaroon ng napakaraming nanakaw na pera sa gobyerno. Tapos gusto nila. Hanggang sa huli, sila pa rin ang binibaby ng gobyerno. Oh. Feeling ng mga diskaya, entitled sila. Inispoil kasi sila ng mga DDS Duterte at sinabihan na walang mangyayari sa kanila. Yan pa, yun Kelly, ang isa kong nakikita dyan. Malamang kinausap talaga ito ng kampo ng mga Duterte. Especially itong si Marcoleta, and he says, mga kababayan, di ba? Nag-promise siguro ito na if ever that Sara Duterte will win itong 2028, kayo ay pakakawalan, papalayain. Something like that. Basta wag nyo lang idadamay ang mga Duterte. Kita naman eh. Kung iisipin natin, GP, paano mo nasabi na yung mga diskaya ay malakas na ang loob ngayon? Lumakas ang loob nila kasi alam nila may naka-backup sa kanila. Remember, during the first second hearing, mga kababayan, kabado yung mga diskaya. Kabado yung mga diskaya na hindi mapakali sa kanilang upuan. At yung mga salita, yung kanilang mga statement doon, derechahan, nagsasalita ka agad. Remember yung Inas ni Bato na 2016 ang sagot ni Diskaya? Mga kababayan, kasi yun ay talagang masasabi mo na takot at magsasalita talaga siya ng totoo. Pero nung time na nakausap na sila nitong sila Marcoleta at magbibigay ng yung natatandaan ko pa nung sinabi ni Marcoleta na yung iba dyan, di ba siya, nakiusap siya, sabi niya gano'n, iba kayong iba dyan, pwede na kayong magsalita at matulungan din namin kayo. Pero siguraduhin nyo lang na makakatulong din kayo sa amin. Yung time na yon, pagbalik ng mag-asawang Diskaya, na sila, hindi na sila aligaga. Parang na sila, mga ka-GPnatics, makikita mo sa kanilang action, complacent na sila. Nagbibiruan, nagtatawanan. Yun ang nakikita ko dun, sabi ko, wala na. Meron ng humahawak dito, meron ng kakampi. Pero nung sila naman po ay pinatawag sa Kongreso,
doon sila talagang nagkanda piyok-piyok. Nandoon sila talaga sobra na nahuli. Dahil hindi nila kaya yung nasa Congress eh. Kung how they, mga kababayan, yung kanilang line of questioning ay talagang maayos. Hindi kagaya dito sa Senado na talagang kanya-kanya at kanya-kanya rin po napapogi at kanya-kanya na agaw ng spotlight. Oh. Hay nako, diskaya, dismaya. Ayun. Si Bryce Hernandez kumanta na at nagsoli na rin ang mga asset niya. Pwede siyang pumasok sa WPP pero dapat maparusahan din siya pero less years ang pagkakakulong sa kanya. Pero ito Sir Leo, not even itong si Bryce Hernandez ay hindi po pumasok sa isipan ni Marcoleta na gawin itong state witness o pumasok sa WPP. 'Di ba? Pero kung titingnan mo, mas ano ako dito kasi sinuli yung mga asset, sinuli yung mga sasakyan, mas cooperative ito. Mas dapat mga kababayan na itong bigyan o ipasok sa WPP. 'Di ba? Pero wala sa isipan ni Marcoleta, basta diskaya lang. Kaya nga nagtataka ako, sabi ko dati, grabe itong mga DDS dati binabanatan yung mga diskaya. Tapos nung pinagtatanggol pa nila si Biko, nung kalaunan mga kababayan, nung pinagtatanggol ni Marcoleta itong mga diskaya, nagbago na rin. Nagbago na rin yung kanilang yung kanilang pinapakita. In favor of diskaya na rin sila. Imbis na kasuhan, ang tanong bakit pinoprotektahan? Sabi ni Mama Ros. Hindi ko rin alam pero pwede tayong mag-assume na pera-pera lang ang labanan. 'Di ba? Pera-pera lang ang labanan. Transfer ng ibang detention. Yan ang Ma'am Norma Reyes. Sabi ko, kapag itong mga to napakulong, gawin, sila ay ipakulong na. Huwag doon sa pinakita. 'Di ba? Huwag diyan sa pinakita ng sa Quezon City Jail na maganda na bagong gawa. Huwag diyan. Ipakulong ito, isama doon sa mga pangkaraniwang preso. At mga ka-GPnatics, dapat walang VIP. 'Di ba? Tingnan ko lang mga kababayan, yung tipong normal. Nakasama yung mga tatuan, yung mga mamamatay tao, 'di ba? Yung mga rapist. Tingnan ko lang kung hindi ito magtino ang mag-asawang diskaya na to. Kasi pag sa komportable sila, pag may VIP na kulungan, kahit ipakulong mo yan, tatawanan ka lang yan, okay lang, naka-aircon naman kami dito eh. 'Di ba? Pero kapag halimbawa isinama mo yan dun sa mga halangang kaluluwa, tingnan ko lang kung di yan ayaw na namin dito, makikipagtulungan na kami. Magsasabi na kayo. Magsasabi na kami ng katotohanan. Pero pag sinabing magsasabi na kami ng katotohanan, kasuhan mo pa rin. 'Di ba, Ayo? Sabi ni Norilyn Cruz, baka totoo yung sinasabing nagbigay ng pera ang mga diskaya para suportahan sila ni Marcoleta. Yung usapan na 1 billion tapos bumaba sa 120 million. Pwede nating i-assume pero hindi kasi natin pwedeng sabihin na totoo. Pwedeng totoo, 'di ba? Norilyn Cruz. Pwedeng totoo 'yan. Kaya lang wala tayong ebidensya eh. Pwedeng pera, pwede din may gustong protektahan. Pwedeng pera, pwedeng may gustong protektahan. Parehong pera 'yan. Pag pera, pag involve ang pera, mga kababayan, hindi naman pwedeng poprotekta ka sa isang tao na hindi involve ang pera. 'Di ba? Sige nga, mga ka-GPnatics, kagaya itong si Marcoleta, maari bang poprotektahan niya ang mga diskaya na hindi involve ang pera? Or maari bang pinoprotektahan niya ang mga diskaya at ang mga diskaya pinoprotektahan ng mga Duterte na hindi lumabas yung mga baho nila? Maari bang hindi involve ang pera dito? Kasi palagay ko, mga ka-GPnatics, kumita rin ng malaki ang last administration nung sila po, ang kinukuha nila lahat halos ay mga diskaya. And even Bongo, dun sa kanilang joint venture ng kanyang tatay at ng kanyang kapatid sa mga diskaya, doon lumago ng gusto, mga kababayan, ang pera
ang kumpanya ng tatay ni Bongo. So sa palagay ko, nandun talaga yung pera kahit saan mo tingnan. Ayun. Same yan sir, GP, kaso may takot lang talaga sila at sigurado style tokhang pag nagkamali ka. Yan. Nawala ba yung audio ko? Are you sure? Hindi naman. Kayong kanina nawala. Kasi ano na parang natanggal yung plug. Pati nga yung camera nawala Sabi ni Sir Nelson Tolin, protect and collect si Marcoleta ka, JP. Posible. Posible. Diba? Posible mga kababayan. Bakit? Kahit nga yung mga legal luminaries nagtataka sa kanya Bakit ganun siya ka-protective? Even Panfilo Lacson. Kaya nga sabi ko, sobrang kapanapanabik etong mangyayari na hearing etong November 14. Kasi yan yung sinasabi ni Lacson. November 14 daw, magkakaroon ng Blue Ribbon hearing mga kababayan. For sure tayo. Dadaanan yan. Sabi ni Lacson, all out na siya. Sabi niya, wala na rin siyang pakialam. Sabi rin ni Tito Soto, kung matatanggal ako sa pwesto, okay lang sa akin, naka-ready na ako dyan. Basta, ang importante, masiwalat. Diba? Mga kababayan, pag nag-all out na tong si Lacson, gusto ko sana, all out na talagang binabara niya si Marcoleta. Hindi pwedeng palagpasin niya yung mga antics na itong si Marcoleta at yung behavior niya na hindi maganda, diba? Kanina, pawala-wala, Winnie Artos. Oh. Kaya bias si Marcoleta dahil malaking insurance premium. Isa pa to. Mga kababayan, isa pa yan. Mga hardened criminals, GP, sama mga diskaya sa mga hardened criminals. Oo. Abangan natin, Sir GP, papunta na tayo sa exciting part. Nako. Makita ko lang na mga kababayan, tablahin ni Lacson si Marcoleta at hindi pagbigyan, hindi papormahin dun sa hearing. Tontuwa na ako nun. Okay, so ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Ayan. Ito muna ang pag-usapan natin, ha? Matindi to mga